Okay, good morning mga bossing. Good afternoon na pala. So, 12. Um, so, asan na ba yun? Wala na. Ang dami ko kasing kausap eh. So, unit for shipping para kay... Unit for shipping para kay bossing Jonel Bernardo ng Calapan City, Oriental, Mindoro. Ayan. So, si bossing ang nakuha sa atin ay itong ENC Glock 34. Wait lang. Ang daming mga ano dito, red dot. Nagkalat. Eka nga. Okay. So, si bossing ang kinuha sa atin ay ENC Glock 34 na Taran Tactical Innovation John Wick 2 Combat Master, okay? So, medyo natagalan ng transaction namin ni bossing kasi humingi pa siya ng mga ID. Okay lang yon bossing. Walang problema doon. Ramdam ko yon. Yung mga ganong ano. May mga client talaga akong ano. Hindi ka dapat humingi ng pangsalamat sa pangunawa dahil yun naman talaga ang dapat gawin ng mga buyer. Sa mga katulad kong payment first. Meron lang akong mga buyer talaga na bigla na lang nagpapadala ng pera. Tsaka meron din naman akong mga buyer na kaparehas mo na maraming hiningi ng mga ID. Okay lang po yun. Natural po yun, okay? So, si bossing ang kinuha sa atin is Taran Tactical Innovation na Glock 34 Combat Master ENC ang brand. So, nakita mo bossing, pag Glock, automatic, metal ang slide, polymer yung lower frame. So, meron ditong TTI markings, may mga serration, kita yung outer barrel, tapos logo ng TTI, tapos dito may Combat Master. Okay, ayan. So, ito yung unit. Tapos naka-fixed na U-type sight, tapos dot sight, white dot sight sa front, tapos U-type na sight dito sa rear. Okay? So, may finger groove, hulmahan. Yan. Tapos ito, safety to, pero wag mo na to bossing anuhin. Wag mo na itong galawin. Kasi, mabilis tong masira. Yun lang. Sa akin, hindi ko na, Glock din yung sa akin, pero hindi ko na pinapakalaman yung ganito ko. Kasi pagka yan ay nakalabit mo ng naka-safety, na puputol pa yung trigger. Okay? Mas okay kung gusto mo siyang tanggalan mo na lang lagi ng magazine pag natapos kang gamitin para hindi mapakalaman ng bata. So, meron na rin siyang threaded na rin yung outer barrel niya. Ayan, pwede mo siyang lagyan ng suppressor dyan at saka ng silencer. Dito naman, meron na rin siyang under railings for accessory attachment. Ayan, pwedeng laser, pwedeng flashlight. Ayan. Lagi kong sinasabi yun sa vlog ko na pwedeng flashlight, pwedeng laser. Ayan. Tapos ito, dito, pwede kang maglagay ng red dot. Yung red dot, ganito yon. Sampulan ko kayo. Marami akong mga red dot dito, yung mga ganito. Ayan. Yung red dot, ganito sila. Ito unit ko to. Ayan. So, ganito siya. Ito Glock 45 siya. Meron siyang red dot. Yung red dot, nakikita lang siya sa yun. Nakikita mo lang yung red dot. Ayan. Pero hindi siya kita dito. Doon lang sa lente mismo lumalabas yung red dot. Ayun. Yun yung pwede mong ilagay na optics dito sa ganitong mga Glock or sa kahit saan naman kasi may mga kasama ng base plate yan. Okay? Tapos dito naman sinasabi ko yun yung railings for accessory attachment. Yung ganito, ito katulad nito, meron siyang flashlight, ayan. Tapos pwede siyang laser, pwede siyang flashlight. Yung pwede mong ikabit. Yung sa akin 2-in-1. So pwede siyang laser, pwede siyang flashlight, pwede siyang strobe light. Yun yung nakabit sa unit ko. So 2-in-1 siya. Kaya yung lagi kong sinasabi sa mga nagiging vlog ko, pagka meron ganito,
May railing siya for accessory attachment. Pwede siyang kabitan. Okay? Iisa lang naman ang size ng mga ganon. Ng mga Picatinny na rail. Ganito. Tsaka ganito. Sa Glock mount. Okay? So, balik tayo sa unit mo, bossing. Ito, yung unit mo. So, check natin, no? Kung, ayun, nakakasapaw. Check natin kung nakalube siya. So, paano ba mag-lube? Paano ba siya baklasin? Pare-parehas lang po baklasin ng Glock. Kahit anong brand, kahit anong Glock, pare-parehas. So, kasama na natin. Pag nakasa na natin, baba natin tong dalawang latch na to. Ito, at saka ito. Oops. Pag nababa natin, makakalas na siya. Ayun. So, meron siyang konting-konti na basa. So, ilub na rin natin siya. Kung wala kang silicone oil, bossing, pwede kang bumili sa akin. 200 ang isa nito. Kung ayaw mo naman bumili, pwede ka rin namang gumamit ng petroleum jelly. Okay? Dito mo siya lalagyan ng petroleum jelly o kaya ng silicone oil sa mga railings. 4 yan. 1, 2, 3, 4. So, patak ditong 1, 2, 3, 4. Tapos dito, tiko konti lang. Yan. 2, 3, 4. Tapos dito sa hammer. Yan. Kaya nilalagyan yun, kasi syempre, nagkakaskasan sila. Pag pumuputok siya, nagbo-blowback siya, di ba? Pag kinakasa mo, ganun mo rin siya ikasa. So, para mas smooth, lubricated yung slide natin, dapat, yun yung proper maintenance. Nilalagyan mo siya lagi nun. Okay? So, ganun lang ang pagbabalik. Ayan. Isusubo mo lang itong dalawang railings nito dito. Sa dalawang ipin niya. Ayan. Pantay dapat. Tapos, ikakasta mo siya ng hanggang sa dulo. Pagka nakakasa ng ganyan, bitaw lang. Okay na yan. Tapos, ito naman, bossing. Testing naman natin yung unit mo. So, paano ba malalaman kung walang gas? At saka, dapat pang itago? Kailangan ba walang gas? Or dapat may gas? Mas maganda po kung itatago nyo at hindi nyo na siya gagamitin. Dapat, kahit papano, may konting gas. Kasi yung gas natin, may oil yun sa loob. Sa loob kasi nito, may mga o-ring. May mga goma. Dito may goma. Dito may goma. Dito may goma. So, yung oil, yung gas natin, may kasamang oil yon, may kasamang silicone oil yon. Mas maganda na lulubricate yung mga goma sa loob ng magazine, okay? Pero, dapat, kung itatago nyo, wala siyang bala. Meron siyang gas, wala siyang bala. Okay? So, yung ENC, paano ba siya malaman pag walang bala? Ay, walang gas? Napipindot to. So, napipindot. So, lagyan lang natin siya ng silicone oil para malubricate yung oil niya dyan. Tapos, masamasahihin lang natin para pumasok yung gas sa loob. Tapos, dito napunta yung silicone oil, hindi hinigop ng... Tapos, bossing, yung ENC kasi, medyo makapal to. Tapos, medyo malayo yung inlet valve. Ayun, medyo hindi mo siya tanaw. Mahirap siya maasinta ng gas. Kaya mas advice ko, ito, nakikita mo yan. Kukukuhin mo yan. Ayun, bumababa siya pag kinukuko mo. Hihilahin mo siyang ganun. Tapos, hila lang. Tapos, hatak lang to. Okay? Tapos, lagyan din natin dito ng silicone oil. Yan. Tapos, ganito ang hawak ng magazine, bossing. Firm, huwag mong bibitawan. Tapos, ganito naman ang hawak ng gas. Okay? Pag naka-shoot na yung inlet dito sa yung nozzle nitong gas dito sa inlet valve, ibababa mo lang na ganun yung gas. Okay? Tapos, bilang ka ng mga 6 seconds. Okay. Yung 6 seconds na yon, kaya niya nang umubos ng 2 puno na magazine. Okay? So, 25 rounder to. So, kaya niyang umubos ng mga 50 putok. Okay? So, balik lang natin to. Yung magazine base plate. Hila lang. Tapos, balik lang natin to. Slide lang ulit. So, lagyan natin ng bibis yung magazine ni bossing.
So yung ganito din bossing, kung gusto mong kumuha, ito ay 150 sa akin, tapos yung oil is 200. So ito, nakikita mo, ayan o, medyo may masikip siya dito. Pagdating dito, malaki na yung siwang. So dito ka maghuhulog ng bibis. So ito, huwag mo itong laging bibitawan. Lagi kong pinapaalala sa kahit sino mo ibili sa akin. Pag hinilan nyo to, huwag nyo bibitawan. Kasi pag nabitawan nyo to, tumama siya dito, ayun, mababasag po itong maglip. 250 pesos po ang isa sa Lazada. Dalawang client na yung nabasagan kasi ayaw nilang maniwala na kahit masakit, huwag niyong bibitawan, okay? Yung ganon, 8 na agad yun. Tapos tandaan yung ibabalik pag konti lang ibabalik. So, test natin yung unit ni bossing, ayan. So, test natin itong Glock 34, ENC Glock 34 Taran Tactical Combat Master Jan Vic 2. Okay? So, malakas ang insert ng magazine, bossing. Kasa, tapos bitaw na agad. Okay? Huwag mo na siyang isusunod pa na ganun yung kamay mo. Okay? Basta pagka kinasa mo, bitaw na agad. So, test natin yung unit mo. Lakas. So, pagka nag-open chamber na siya, release agad ang magazine. Tapos, pag lock, hatak lang. Bitaw. Okay? Tapos, rest natin yung hammer by pressing the trigger. Salamat, bossing, ng Calapan, Mindoro. Calapan City, Mindoro. Thank you.